experience nung ahon ng gabi. Nag-start kasi kami umahon, ano eh. Talagang, oo, madilim yung dun sa first part ng ahon, madilim na talaga. So may mga kasabay kami, hindi kala namin yung sobrang dilim yung kala natin, ano eh. Makakita na talaga tayo ng totoong white lady eh. Oo. Nasa kalsada eh. Kalsada, kulay puti. Tsaka mukhang ano talaga, yung tsura niya, parang yung babae na may talokbong eh. Yun na nga, ulitin natin, hindi lang purong lakas. Kailangan ng puso pa rin. Mag-venture kayo into bikepacking, kailangan mentally and physically ready kayo. Sa amin, madaling tingnan kasi kondisyon, lagi namin ginagawa eh. Pero kung yung parang naisip mo lang, kung nga yung ginagawa nila Master J, kaya naman nilang gawin eh. Oo, parang madaling tingnan. Pero ano yan, kailangan mag-prepare ka. Physically at mentally, lalo na mentally. Doon masisiraan lahat. Oo, doon masisiraan lahat. Kasi sa akin, sa estado ng buhay ko ngayon, sobrang happy na ako na ganito yung ginagawa ko. Semi-retired. Diyan mo nakita yung tunay na ligaya. Oo, dito ko na nakita yung tunay na pagmamahal. Kasi minsan overtake tayo sa kanila na spontaneous kaming dalawa eh. Kaintindihan. Ano, konti na lang, magkakain laban na kami. These guys in love with you, pare. Responsable kayong tatay, may responsable kayong anak, so on and so forth. Akin lang is, bigyan nyo ng time yung sarili nyo, bigyan nyo ng space yung sarili nyo para mag-grow, mag-venture into different adventures kasi masaya eh. Kung may sinusubukan kang ibang bagay, di ba? Hindi yung puro trabaho, tulog, bayad ng bills, makikipag-away sa jowa. Paikot lang, paikot eh, di ba? May hugot na, humugot na. Pag ganun-ganun lang. Patuloy yun eh, patuloy. Guys, dito tayo ngayon sa Togo. Ninamnam namin yung after nung matitinding pagsubok ng Mindanao bike tour namin. Kaya business class yung kinuha namin. Kasi nung last, nandun kami sa tourist. Ang laki ng difference eh. Kumbaga, ito pwede kang mag-charge, mas relax. Tapos yung kwarto, parang sarili mong kwarto sa bahay. Tapos may view pa ng may dagat, tapos yan. Privacy talaga. Maliit na. Konting difference yan, mga 500 siguro, 600. Kaya kung masusubukan niya rin pumunta ng Mindanao, then magba-bike tour, recommended yung mag-ano na kayo. Business class, mas okay pa uwi eh. Kung gusto nyo ma-experience yung accommodation ng barko, pwede kayong mag-tourist or economy. Makikita nyo yung difference kasi ibang-iba. Kung gusto mong maging relax, dito ka sa business. Kasi sa pa lang, sa charging pa lang, struggle na. No, ito kompleto. Yeah. Meron pa. Sarili pang sink. Hindi kang maghilamos anytime, mag-freshen up. Kasi kahit mga ganito kami, papainit eh. Kailangan okay pa rin, di ba? Kaya nga, yung sickness pa, kahit bilat sa ako. Thank you Sir Yoyot sa banana boat sunscreen. Ang laki ng epekto eh. Super. Subok eh. Sunog pero hindi siya mahapdi o lumalaban sa init. Ito yung after namin mag-breakfast. Balik kami rito sa aming lungga, mas tahimik. Iba yung feel nung naka-business class. Kaya eto, kwentuhan tayo regarding sa day 6 from Davao to Jensan. Mga experience natin, kung ano nangyari. Ito yung behind the scene nung ride. Isa sa challenging sa amin dito, yung Davao to Jensan kasi umakyat kami ng bundok gabi. Yung simula nung sa sulok, paakyat nung papuntang na ultimong yung mga local riders ayaw nilang gawin kasi madilim, delikado. So kami naman ni Jay, sanay naman kami sa mga ride na gabi na madilim kasi pareho kaming nagbabike ng mahigit 24 hours, lalo na pagka mga long distance like Baguio, Baler, so sanay naman. Itong ride na to is pangatlong ride na magkasama kami. Along the way, yung 6 days namin, kilalang yung isa't isa eh. Kaya yung pang 6 days namin na Davao to Jensan, na kami nun eh, parang nakasync na kahit anong oras pwede namin gawin along the way na may mga same eh. Gustong matigilan, ma-experience.
Parang wala na sa aming tatanggi, wag na tayo dyan, walang ganun eh. Bigayan pa rin dun sa nangyari nung day 6. Sabi nga isa to, sabay na sabay yung pacing niya, parang synchronized swimming. Kasi minsan overtake tayo sa kanila na continuous kaming dalawa eh. Kaintindihan eh. Konti na lang, magkakain laban na kami. These guys in love with you, pare. Choice of music namin along the way na ang saya, masaya yung sound trip eh, no? Sound trip. Naman yung pag umahon na. Talaga, kailangan i-enjoy mo yung ride. Mas na-enjoy namin dahil sa mga prutas and experience mo rin sa durian. Napakarami pala, no? Kala ko mga 5 variety lang. Sabi niya natin 84 daw. 84. Ang natikman nating variety 4. Ikaw naka-6 kaya tayo. Ito 4 lang eh. So sarap. Nagkakaiba lang siya sa tamis, tsaka sa pait, tsaka yung parang lasang kape. Yun lang yung roasted. Yun lang yung mga distinct taste ng durian. So dun sila nagkakaiba. Lahat naman masarap, so depende siguro sa preference mo. Mas preferred mo yung mas matamis, mas preferred mo yung mas matapang yung roasted flavor. Kaya yung iba, pag tinanong namin, ano bang masarap na durian? Yung iba sinasabi, golden puyat. Yung iba sinasabi, silo. So depende kung ano preferred. Acquired taste. Pero may babalikan tayo, hindi natin natikman yung sinasabi nilang balls. Yun yung huling na-recommend. Ano pala yun eh? Tawag dito, rare. Pero babalikan namin na yan. Pag nag-ano kami, kasama, kaya Mount Apple. And yun, sabi ni ate sa Kidapawan ba? May durian daw na purple. At kaya lang sabi niya, 1,000 ang kilo, parang ganon. Pinakain kita ng marang ginojoke kita. Akala ko di ba? Pag sinabing durian mabaho, so in-expect ko na talaga nakakasuka yung amoy. Hindi naman eh. Minsan kasi yung mga sabi-sabi, hanggat hindi mo sinusubukan ng ikaw talaga, hindi mo papatunayan kung totoo o hindi. Di ba yung iba, ang arte pa, nagtatakip pa ng bibig, nagtatakip pa ng ilong. Bago kainin, di ba? Yung sinasabi niya. Hindi naman eh. Wala nga amoy eh. Di ba? Kahit sa kamay, wala. Mas maamoy ang marang. Oo, mas maamoy ang marang, pero masarap. Pero yung first time mo ring makakain ng marang, akala mo ginugood time kita? Oo, kala ko na parang hindi siya masarap, na parang yun nga, may amoy. Actually, may amoy talaga siya. Strong. So, kaya kung magagawi kayo sa dito sa Mindanao, Mumbai, try nyo lahat ng mga prutas along the way. Kasi napakamura. Tsaka syempre, suporta na rin natin sa mga local farmers. Tulong na rin natin sa kanila. Kaya kami ni Jay, kahit busog na kami, pag nag-alok sila, binibilhan namin. Lalo na pag sinabi nila na wala silang benta for the whole day. Ayun, tulad ng Lanzones, di ba? Kahit busog na tayo, bumili pa rin ako kay ate kasi sabi ni ate, halos wala daw silang benta. So yun, dapat ganun. Tawag dyan bike tourism. So nagbabike tayo sa lugar nila, tumutulong tayo sa local economy ng mga kapatid natin farmers. Malaking tao. Kumbaga may purpose yung ginagawa natin, hindi puro enjoyment lang para sa sarili, di ba? Salamat na rin dun sa lahat ng mga tendera at mga nagtitinda na nila very entertaining sa Mindanao. Yun. Shoutout sa inyo. Experience mo rin sa mga tendera at yung kahit yung mga nakakahalubilo natin, pinagawa natin ng bisikleta, napapla tayo. Sila eh. Medyo hesitant sila sa una. Sa simula, uobserbahan. Ino-observe ka nila. Tapos, once na makuha mo yung loob nila, sila na mismo magkakwento. And papabait naman sila. Hindi sila yung mga tipong business-wise or parang sila. Suplada. Kaya kanila kinakausap kasi gusto ka lang nilang bentahan. Sila hindi. Sila eh. Nagko-connect sila sa iyo eh. Nagkukwento tungkol sa buhay nila. Next si Manong, di ba, yung sa vulcanizing. Nung una, medyo suplado pa eh. Sabi niya kasi wala daw siyang helper. Tapos biglang nung nakakwentuhan natin, di ba, nagkano na siya. Open up na. Pinakamasakit na part yung napeke siya. Napeke daw siya ng recruiter. Kasi pala si Manong, si Iman, di ba? Pero maganda rin naman yung nangyari kasi nagkaroon siya ng business. Parang motor shop.
Kaya doon sa iba, yung mga sasabihin mo failed o ano, may purpose talaga eh. No opportunity pala behind. Hindi siya yung, kumbaga parang sinasabi ng nasa taas na, uy, hindi ka para dyan. Para ka sa ibang bagay. So, yeah. Sabi ko nga, lagi natin i-take lahat ng bagay na positibo, hindi negatibo kasi may paraan, may dahilan kung bakit nangyayari yung mga ganun. yan. Sisingit ko, shoutout po sa inyo, Sir Sherwin. Isang ano yun, yung talagang Master. meet and greet and hospitality. Talagang siksik, liglig at umaapaw yung Naramdam niya sa atin paano yung after nung 5 days na laspagan, then may treat nga sa Davao si Sir Sherwin. Wala akong kaalam-alam nung ano na yun. Bigla siyang dumating nakasama ni Randy. Yaya siya talagang yaya. Kung anong mayroon dito sa amin, ipatitikim ko sa inyo. Yun yung offer niya eh. Kaya buti naman at nagkaroon ng time. Talagang parang para sa kanya yung lakad na yun na pagbigyan natin. Oo. Kasi iba yung natin nun eh. Yung mga tao na kausap. So, lahat naman na pagbigyan. Samantala siya by chance lang na nag-invite. Siyempre, shoutout din tayo dun sa kila King, kila Francis. Mga ilang kilo lahat yung dala-dala mo? Itong hulihan, 4. Yung nakalagay dito, 10. Yan. Yung inflatable na kilo. Pero yun nga sabi nila, ako rin yung pinakamabigat na dala. Nagkamali ako ng forecast. Ayun. Parang isang sakong bigas yung karga eh. Ito, likod ko. Ito lang dala. Tapos, ayan, jacket. Para sa malamig na panahon. Tapos, siyempre, kailangan. Shoot. Kahit pilad ka sa araw, umali ka ba, kailangan. Promote na natin to. Shoe Shine Wipes. Kailangan yung gamit na gamit. Sabi ko nga, kahit tulad ng ginagawa namin ng Master Nan. Pogi pa rin. Wala, pogi pa rin. Thanks, Banana Boat. Yan, yung sunog, panalo Pwede kang nagbabay ka, biglang tawagin ka, mag-inom ka sa binyag. Kaya kami nakapolo lately eh. So para kami shoutout Budo, photo gaming namin. Yung day 6 natin, nag-start tayo ng umalis ng Davao is 10 a.m. 10 a.m. Palipad tayo ng drone. Shoutout po ulit Sir Sherwin kasi yung pagdating doon sa hotel, may kasama na raw palang breakfast yun. Kaya doon na rin kami nag-breakfast sa Residencia. Shoutout po sa Residencia, yung lahat ng mga staff. Nung bumulusok kami kasi ng from Eagle papuntang Davao, nalaglag yung sandals ko ron sa tsinelas kasama yung panglangs namin sa kadena and yung isang crew dun sa Residencia mobile, pinahirapan niya ako ng tsinelas. Sila yung gumagawa ng paraan para makatulong sa amin. Hiniram ko na lang din kasi gabi na nun wala akong mabibilihan. And kay Sir Andy, binigay niya sa akin yung tsinelas niya. Salamat. 10 o'clock tayo umalis ng Davao. In-enjoy lang namin yung ride. Though aware kami na gagabihin nga kami sa ahon sa yung mountain pass papuntang Jensan. Okay, sinabi sa atin ni Randy. Pareti na yung sarili natin doon kasi sanay naman tayo parehong okay. So in-enjoy lang namin yung ride along the way, patigil-tigil. Yun nga yung araw na pinakamarami ako nakain na prutas na iba't iba. Mangosteen, durian, langka, suha, pakwan, sones. Dami. Yun yung nagalo-halo na tapos nakakain tayo, di ba, ng oras na. Kaya sasabihin nila kailangan mo ng carbs for power. Pero hindi proven na yung prutas, malaking tulong din sa'yo. Underrated siya na may carbs yung prutas, pero meron talaga kasi nakasurvive nga kami, di ba? Na hindi tayo kumakain ng kanin. Experience nung ahon ng gabi. Nag-start kasi kami umahon, Sulok. Oo, madilim yung dun sa first part ng ahon, madilim na talaga. So may mga kasabay kami truck. Hanggang dun sa part na madilim. So yun lang naman, tamang pacing lang naman. 1 to 1 to. Walang papersahin, sabi nga nila manage your efforts. Lalo pa ganyan, hindi pa namin actually talagang nadaanan yung ruta.
Hindi namin alam kung ano pang nag-aantay sa unahan. Kasi posibleng sa Komoot or sa Strava, ito yung pinapakita nilang ahon. Pero in reality, ang daming mali nung tinatanong ko sa iyo sa Komoot eh. Meron pa pala at may pang pinali pa. Parang gano'n. Tama siya. Like yung nangyari, kala namin final na yung nag-climb na napakasakit kasi dire-diretso na mahaba eh, di ba? Yung iba, ginagawa nila ng siko para hindi masakit. Yun, diretsong mahaba talaga. 1 kilometer siguro. So, ayun. Kala namin yun na yun. Tamang chill na kami sa taas. Nag-live pa nga eh. Maas na pa. Sabay meron pa ng kasunod. Ano rin, mas maiksi, pero masakit pa rin. Tak-tak pa rin pawis. Oo. Tapos nakakatawa yung after pahinga. Di kala namin yung sobrang dilim yung natin. Makakita na talaga tayo ng itong white lady eh. Oo. Nasa kalsada eh. Kalsada, kulay puti. Tsaka sa gabi. Talaga yung tsura niya. Parang yung babae na may talokbong eh. Tapos, ano sabi mo nun? Ano yan? Ano pala baka? Nasa ng kalsada. Kaya minsan pagka nag-rate kayong yung iba mabilis nagre-react doon sa nakikita. Delikado rin kasi mabukat yung mga aksidente ka. Pero yun, habang papalapit kami, doon na namin na figure out na baka pala yung nagaan yung white lady siya, no? Hindi mo maiisip na baka yun eh. Kasi parang hindi naman siya pastulan talaga. Tabing daan. Oo, tabing daan. Tapos mataas. Sobrang taas ng lugar. So usually, di ba yung mga baka, pinapastulang naman yan sa mga patag, di ba? Doon siya sa taas ng bundok. Oo, sa taas. Katuwa na medyo kinabahan din. Kasi di ba? Doon pa rin nangyari sa day 6 yung muntik-muntika na tayo. Ito yung naging saksi nun, no? Una yung sa carrier na bumagsak. Ang gusto niyang, nakita niya yung nangyayari sa akin, gusto niya akong hawakan nun eh. Kasi gumigewang na ako. Pero yun yung nakita ko sa kanya, siya yung mas natatakot. Kasi nakikita niya yung nangyayari sa akin eh. Tsaka yung master, yung munti ka nang bumangga dun sa signage. Sa gilid. Yung yung warning device. Buti malakas yung boses ko kasi kung hindi mo narinig, parang salpo ka ron. Pero sabi ko nga, siguro hindi naman nakatakbong mangyari yun, kaya mo pa rin. Pero naiwasan mo pa rin. At least may nakakakita. Kaya nga, along the way namin, minsan nagse-cellphone siya, nag-a-update. Sige, diyan ka nasa right side siya. Nandito ako sa may tabi niya. Kumbaga, sige, okay lang. Te-text siya, pero ako, ina-alarma ko siya kung baka may sasakyan o ano. Yun yung dapat maging care din tayo ron sa kasama natin along the way. Kailangan importante yun. Kailangan hindi puro sarili mo yung iniisip mo. Kailangan ka rin. Kailangan kumbaga tinitingnan mo rin yung kasama mo sa ride. Like kung napansin mo na medyo lumambot na yung gulong niya, tapos lulusong, delikado yun. So kumbaga parang magkaroon tayo ng puso sa kapwa natin rider. Hindi yung puro ng sarili, puro habol ng Strava KOM, puro di ba? Puro pakita mo na mas malakas mo sa kanya. Bato yun pag kailangan nag-ride tayo na parang ini-enjoy natin yung moment, tapos nakikisama tayo sa mga kapwa natin siklista, magkaroon ng magandang experience sa pag-ride. Sa tagal ko rin ng pagbabike, ganun mo yung nagkakaroon ng bad vibes sa grupo, nagkakayabangan. Alam na natin yan, hindi ko na kailangan. Minsan kasi parang yung joke mo, siniseryoso nila. Parang lang nun, maging masaya rin tayo ron sa ride. Tsaka sobrang importante nung kung gusto mong mag-bikepacking, pumili ka lang ng mga tropa mo na same kayo talaga ng hilig, wavelength, or yung hilig nyo pareho, yung sense of humor nyo pareho, para walang bad trip. Kasi once na may bad trip na isa, dito to. Wala na. Masisira yung vibes nyo. Imbis na ma-enjoy yung ride, pag nagkainisan na kayo, wala na. Hindi na mag-aantayan, wala na. Ikaw naman, hindi ka naman magpapantay. Kasi baka kung sabihin na, tagal naman ito, video pa to ng video, picture pa to ng picture. So yun, sa amin naman ni Jay, tawag dito? Give and take. Yung give and take kami. Master, picture mo, master, video mo. Walang naiinis eh. Sige, kahit nasa ahon kami na mahirap ulit sumampa, okay lang yan kasi moment yan eh, di ba? Hindi pwedeng
kumbaga parang... Yung iba kasi parang parang kahihiyan sa kanila pero kinukunan mo sila is moment nila yun. Oo, moment nila yun. Tsaka subukan nyo rin na pag maganda yung view tapos nakita nyo yung maganda yung rehistro ng kapwa nyo rider na pag pinicturean nyo, gawin nyo tapos share nyo sa kanila, matutuwa yun. Kasi lalo na iba pa rin yung yung candid. Maganda yung candid, tsaka yung mas malawak yung view kaysa yung siniselfie mo lang yung sarili mo, di ba? So huwag kayong maging madamot sa ganun kasi sa amin ganun ginagawa namin, kaya kung napapansin nyo magaganda yung mga kuha kasi kumbaga parang iba't ibang tao yung kumukuha, hindi lang puro ikaw sa selfie. Tsaka magandang indication nyo na concern ka sa kapwa mo, hindi lang puro sa sarili mo. Hindi kami natuyuan ng pawis umpisa nung unang ahon, kaya sobrang sarap sa pakiramdam, no, Master? Yes, yung pawis na yung pag nahanginan ka, ang sarap alam mo yung parang yun yung experience namin na magkasama kami na umaahong kami ng gabi. Yung iba kasi nandun yung worries na dilim. And nag-enjoy pa Nag-enjoy. Abangan nyo yung recording na nagkakantahan pa kami sa gitna ng dilim. Talagang talaga. Hindi dahil sa nililibang namin yung mga sarili namin kasi natatakot kami. Actually, hindi naman kami natatakot. Kasi sa akin, personally, sanay ako mag-ride ng gabi. Mag-isa, siya, ganun din. So, ini-enjoy lang namin yung moment na kahit gabi, kahit medyo delikado. Kasi Mindanao yan, yung Mindanao ride na to. Actually, yung mga local rider, hesitant silang gawin yung night ride. Kasi unang-una, hindi naman dahil delikado yung lugar na maraming loko-loko kasi sabi nila ganda ng kalsada, 6 lanes. Di ba kompleto ng checkpoint? So, yes, So, talaga. Ang worry lang namin is yung mga truck. Baka hindi ka mapansin. Ma-side seat ka. Pero lagi naman kaming nasa gilid. So, tsaka malakas naman yung ilaw. Kaya yung pag umulan doon, yun yung pinakang nakakabahala. Kasi hindi ka na makikita. Hazy lalo yun, bundok yun So, ma-fog, tapos di ba? Hazy. So, hindi ka makita. Yun talagang delikado. Pag ganun, tumitigil talaga ako kasi mahirap na. Gusto ko pang mag-ride ng ibang araw. Hindi naman matatapos yung ride mo sa araw na yan. So, lagi dapat din natin iisipin yung safety. Puro lakas ng loob, wag puro nagmamadali. So, kailangan lahat balansehin natin para enjoy natin yung buhay. Hindi yung parang... May mga dahilan din kung bakit ka aabutan ng ulan, may makakausap ka na, di ba? Experience Dugtong-dugtong yan Kumbaga parang nangyari yan kasi may purpose hindi yung umulan. Diba? Ano ba ito? Nakapag-visit naman ito. Tapos biglang may nakausap kang tao na nakapag-share sa'yo ng buhay-buhay nila, na-enlighten ka. So lahat may purpose, hindi bad trip na umulan. Diba? Ganun yun. So kailangan lagi lang natin i-take yung nangyayari lagi positively, hindi yung parang lagi tayong negatibo. Para enjoy natin yung buhay kasi toxic na nga yung environment natin. Magiging toxic pa tayo. So, paano tayo mabubuhay ng masaya niya? Salamat sa isang very inspirational, makatotohanang pagganap. Yun Kumbaga, bike na kayo ng bike, guys. Yun nga, pagka nagbabay kayo, from start to end, minsan kailangan mong i-recall yung sarili mo kung anong mga nangyari sa'yo. Doon ka rin masasanay and kung ano yung kailangan mong i-upgrade sa sarili mo, mangyayari sa'yo yun Kung ano yung naging mali mo, kumbaga utay-utay na magsising sa'yo dahil sa experience sa pagbibisikleta Kasi kung sasabihin mo more on nakikinig ka lang ng nakikinig, ibang impact nung na-experience mo mismo. Kaya try nyo din. Masarap din mag-bike packing Yun nga lang, kailangan talaga mag-invest ka sa mga gamit ng pero matitibay para ma-enjoy mo para walang hassle na ito from start naman talagang nandun yung lalabas yung kulang ko. Ito yung sobra o hindi ko dapat dalahin. Next ride, ang mga matadala mo na is yung mga importante na alam mo magagamit mo. Kasi minsan may mga dala ka, like ako, sobra-sobra yung jersey na dala ko. Hindi mo pala kailangan kasi nagbigat pa yun. May mga ibang gamit din ako nadala, like ito, ang dami ko kong sunglass na pinakaw, ilan naman yung gamit ko. And
lagi akong nakakawala ng sunglass. Like, sa Sorsogon, dalawang sunglass yung nawala ko. Dito naman sa Mindanao, yung earphones ko naman yung nawala. Nakakatawa nga kasi magkahiwalay silang nawala eh. Yung kaliwa, sa Quezon Bukidnon. Yung kanan, dito na, sa bago umakyat ng Davao. Sana mag-meet yung parehong nakakuha para magamit nila. Yun din sa akin, kumbaga may purpose din siguro yung nalaglag na natin, sandals, tsinelas. Sana makakuha yung kailangan talaga nila. Mapakinabangan ng maayos. Gusto ko nga yan, master, di ba? Saan mo binili? Ganda yung Orted pala yan. Bigay ng bigay ng subscriber and naman may mga purpose naman yung mga nawawala sa iyo. Kumbaga kailangan lang din natin tanggapin baka kailangan ng iba. Mabilis kang mag-move on. Kasi wala nang mababad trip ka lang eh. Pag wala earphones ko, bad trip naman, wala na akong music. Di ba ikaw may music ka naman eh. So, anuin mo na lang kung ano yung meron, di ba? Kung nawala, wala. Di ba, bad trip. Like si Master, nawala yung maganda niyang sandals. Sabi ko nga sa kanya, balikan natin. Kasi pwede naman eh. Kasi sabi niya, huwag na, ayaw mo na. Ganda lang yan sana makakuha yung tao na deserving. So, ganun lang. Kasi tulad lagi ng sinasabi ko, hindi lahat mapaplano mo na parang tawag dito, parang detalyado, sobrang detalyado. Along the way, may mangyayari na wala sa plano. So kailangan ready ka talaga. Kumbaga may plan B ka. Yung nangyayari yung nawala yung sandals, kasunod yung nasira yung bike rack. Inisip ko na lang kung doon nasira yung bike rack doon sa time na yon. Baka isang alaala na lang tayo ngayon. Kasi tumatakbo kami ng 55 to 60 yung bulusok eh. Lakas tayo sa taas kasi ako din nawalan ng ilaw. So what if nawala naman ako ng ilaw dun sa lusong? Paano ko preno, paano pag in-imagine ko, di ba? Sobrang mahirap. Pero hindi naman, nawalan ako ng ilaw sa patag na. So at least madaling i-maneuver, di ba? Pag nawalan ng ilaw. Madaling itigil. Ang lusong kasi na sobrang nakaano talaga yung kalsada, mahirap eh. Lalo pag na-tsempo ka nawala ng ilaw dun pa sa mga siko, mahirap yan, di ba? Anong oras na dumating ng Jensen? Past 2? Hindi, mag-aalas 2. Mag-aalas 2. And yun, ang sarap nung feeling nung pagparating ka ng Jensen. Sobrang haba nung kalsadang straight. Tapos may nadaanan pa nga tayong drag racing ng motor. Pasalubong pa sa amin. Wala pang ilaw yun, no? Walang helmet. Experience along the way talaga hindi mo alam. Hindi mo plano eh. Parang enjoy mo na lang yung moment. Every moment, enjoy mo na. Good or bad. Last na yung akala namin puro bulusok na yun, doon sana kami mag-stay sa taas. Sabi namin, ipil namin yung bulusok and kita yung view. Nakapag-isip si Orso na mas makakatipid tayo na magbabayad pa kami ng transient sa taas eh. Then pagbaba namin, another bayad na naman. Kaya sabi niya, lusungin na lang natin, Master, para isang bayad na lang tayo sa baba. Minsan kasi kailangan nating kung kasama ka sa grupo, okay lang na mag-open ka ng kung makakagaan para sa lahat. Hindi yung sasarilinin mo, kaya i-assess mo yung gusto mo. Tsaka isa pang dapat ma-consider sa bikepacking, yung budget management, kasi hindi siya basta magastos talaga siya. Totoo lang. So kailangan maging practical ka. Hindi porke marami kang pera, gastos ka ng gastos. Siyempre, kailangan maging practical ka na tawag dito, tama ka ba na gumawa kami ng traction na ganito. The best yung may dalang tent. The best. Kasi kahit saan pwede kang pumwesto eh. Like yung nangyari sa amin, di ba? Nung first day natin. Nag-pitch lang tayo sa basketball court, di ba? Masaya naman. Sa Cedar. Tsaka doon namin napatunayan na walang malikot yung kamay. Kasi safety, safety. Tulog kami, yung mga gadget Mindanao namin. Mindanao yan. Nakapatong lang doon sa naka-charge sa labas talaga. Kasi pag may dumaan, pwedeng ang layo sa atin eh. Ilang metro yung Ang layo. Pwedeng kunin sa pagkakasakit. Talagang nakakabilib
nandun din yung ano may pagkabahala ka pero experiment mo yun, kumbaga. Pati yung mga bike papatunayan. Natin, mga padlock, diba? Ganun din, nung nangyari sa amin sa Davao, ganun nag-social experiment kami. Pero sa totoo lang, kinakabahan din kami. Kasi pagbalik, wala na yung iniwan namin yung mga speedometer namin, mga ilaw, gamit, lahat nandun. Ang dinala lang natin is wallet, tsaka diba? Personal belongings na mahirap mapalitan pag nawala. Pagbalik namin, walang nawala Diba nakakabilib? And yung bad reputation ng Mindanao na sinasabi, delikado, hindi naman totoo May nagsabi nga sa akin, diyan ka nababalatan ng buhay sa mga comment. At least kumbaga, yun. parang challenging din pero yung grabe yung iba, tahimik lang sila, hindi talaga sila yung magsisimula nung medyo observant sila. Medyo may problema lang sa language, may language barrier. Parang hindi sila masyadong sanay mag-Tagalog. Kaya dapat kailangan kasi naririnig mo sa akin Tagalog. Kasi wala pagka nagsalita sila ng Bisaya, tuloy-tuloy na yun. Tapos hindi naman pwedeng umuo ka lang ng umuo kasi hindi ka kayo nagkaintindihan, umuo ka pa rin, diba? So sinasabi namin na hindi po kami nakakaintindihan ng Bisaya. Pero yung malalalim mo. Pero yun nga, security nung Lake Apo, yung pinuntahan natin, sabi niya, sir, pasensya kasi talaga ako, parang hindi siya gaanong marunong magtagalog, pero pinipilit niyang magtagalog para maipaliwanag sa amin yung rules nung sa Lake Apo. Nangyari naman doon, yung nakausap namin mga tindera. Sabi pwede mag-overnight, tsaka 50 pesos lang, tapos ang ganda ng view. Pinakita pa sa amin yung view. Totoo naman maganda, kasi di ba nakarating tayo, nakuna ko pa nga ng video. So totoo naman maganda, problema, walang overnight. Ang nangyari, nakituloy kami sa barangay hall. Mabait naman kasi iniwanan pa sa amin yung nagtiwala agad iniwanan sa amin yung susi ng kasi hindi na siya barangay hall, parang clinic siya, parang clinic. Na nakaandun lahat ng gamit, nakatiwangwang. Binigay sa amin yung tinulungan kami ng walang tawag dito, walang judgment na baka nakawa natin. Yung walang pagdududa na baka mawalan ng mga gamit kasi hindi naman nila tayo kilala And sa panahon ngayon, maraming pwedeng magpanggap na gano'n tapos gumawa lang ng karahasan ng masama. Diba? Yung hindi mo maiisip na yung iba kasi wala namang nakakakita, kukunin. So yung tulong na naibigay sa atin nun, malaking bagay kumbaga, laki na natipid na. Shoutout po ron sa nakita namin si ate and kay Kapitan. Nakalimutan ko na yung nandun yun, sinabi Renato ba yung pangalan niya? Kap, salamat po. Sobrang na-appreciate namin naman. Barangay Ginuyuran, Valencia, Bukidnon. As in, nasa Maramag tapos bumalik sakop na ng Valencia. Nakakatuwa. Kasi may mga ganong klaseng tao na hiling tumulong. First time ko yung makatulog sa barangay hall na yung ako din. First time rin. Kakaibang experience kaya sarap ding ikwento doon sa mga lalo makaka-relate dito yung mga ibang nagbabike din nakakatulog sila sa barangay. Medyo nagbabudget. Kami naman parang plan B namin yun pagka wala talaga. Makikipag-usap sa barangay kaysa matulog ka sa tabi-tabi. Nagbiroan pa nga kami ni Jay. Pag walang-wala, di mo minadaanan tayong sementeryo. Pwede na dito. Shoutout kay Renren. Tumira daw siya natulog talaga siya sementeryo. Sabi nga, mas matakot ka sa sa buhay kaysa sa mga patay. Tsaka minsan katang isip lang natin yun yung siyempre nasa sementeryo tayo, nasa utak natin na baka may may mga tumitira nga dyan sa Maynila di ba? Correct. Hindi naman siguro ang sarap, social pa yung sementeryo nyo, di ba? Ang sarap ng ang klima, ang lamig, di ba? Lamig. Nilapad nung pwedeng patungan ng tent, sakto lang. Pero yun nga, buti na lang nakakuha kami ng tutuluyan sa barangay. So, hindi namin nagawa yun. Pero worst comes to worst, siguro,
pwede. Kaya lang, kumbaga talagang hindi mo naman adventure kailangang gawin parati yun o ano. Siguro kung malakas o lang talagang wala kayo. Oo, pag inabutan ka sa ganung lugar, parang mag-inarte pa, di ba? Kaysa sa gitna ka ng kalsada, na-chepuhan ka, tapat mo, sementeryo. Doon na. Tapos may silungan. May mga mausoleo na ano, may bukas, di ba? Pwede ka nang makitulog doon. Paalam ka lang doon sa patay. Baka pwede pong makitulog, di ba? Yun. Nakakatawa. Yung mga ganung klaseng adventure, like, hindi naman namin plinano yun. Kailangan talaga pag sa ganyan. Flexible ka rin. Oo, flexible, decisive, na kung ano yung gagawin. Hindi yung natataranta ka na parang maawa ka na lang sa sarili mo na ano. Na, hindi ko ginagawa. Yung iba kasi nasa mind nila. Sino may sarili mo? Bakit mo ba pumunta ako rito? Di ba yung mga ganun? Kaya mo na lang kasi ano yun eh, yun nangyari na yan eh, di ba? Parang huwag mo nang go with the flow na lang. Diba? Marami pa rin naman tao na ano eh, na mabuting ka. Yun yung pinakang sobrang excitement dun sa ano eh, along the way pagka sa bike pag-uusap bike touring. Mag-communicate ka lang na maayos. Mag-usap ka bilang tao, sabihin mo yung totoo. Kailangan mo ng tulong. Makipagkapwa-tao ka lang. Yun na nga, ulitin natin, hindi lang purong lakas. Kailangan may puso pa rin. Para ma-enjoy mo. Hindi naman kasi tayo I don't know sa iba. Ako kasi yung mindset ko nung una ako nagbabike, nangahant ako ng mga Strava KOM, mga local legend. Pero as you go along, nagkakaroon ng twist. Pag naging lifestyle mo na siya tapos napunta ka sa bikepacking, hindi mo naman pala kailangan mag-pace. Mas maganda yung slow pace lang para na-enjoy mo yung moment, enjoy mo yung bundok, enjoy mo yung dagat. Kaya nga sabi ni Sir Flaviano, Cinturin Davao, stop the place and smell the roses. Yan, ganda nun. Pero yung talagang kagaya nun yung shoutout dun sa lahat ng mga tindera na nagsishare nung experience nila. Parang may halong awa minsan dun sa kinakwento nila eh. Mararamdaman mo sila eh. Yung ko nun, nagkikwentuhan kayo, gino-joke mo pa. Minsan nagiging seryoso sila na Yan talaga yung totoong buhay, master eh. Hindi yung makapanood mo sa TV ng mga drama. Yes, yun talaga. Sila. Yun talaga, mararamdaman mo sila. Like yung isang tindera na kausap natin, hindi daw siya nag-aaral kasi pag-gastos, ganito ganyan. Tulong sa magulang mo na. So, in a way, parang magiging grateful ka kung ano man meron ka ngayon. Kasi may mga taong gano'n, struggle, pero sinusubukan ka rin nilang mabuhay. Diba? Ng marangal, ng titinda. So, yun. Maganda talaga pagka nagbabay ka, yung kakaroon ka ng immersion sa mga locals. Hindi yung puro ka lang pedal, puro ka lang tigil, picture, diba? Parang robot nun eh. Diba? Parang wala kang damdamin. Pero anyway, kanya-kanya naman tayo. Magkakaiba tayo ng freedom or magkakaiba tayo ng tawag dito. Talagang pananaw sa buhay pananaw sa buhay or magkakaiba tayo ng oras na pwede natin ilaan sa mga ganitong bagay kasi meron talagang mga nagmamadali like pinayagin lang ng isang araw. So iba-iba naman. Pero in general, ang gusto ko lang sabihin is as much as possible, enjoy yung ride. Huwag nyo siyang i-treat as parang achievement lang na, na-ride ko to, ganito yung elevation gain, ganito yung distansya, na-ride ko yan ng ganitong oras. Hindi yun eh. Dumaan ako sa ganyan. Wala yun. Ano lang yun, parang aesthetic lang yun, parang stats lang yun. Pero ang tanong, naging masaya ka ba? Na-enjoy mo ba yung ride? Kung hindi, di ba? Tanong tawag dito, kung hindi mo na-enjoy yung ride, next time, huwag mo nang pansinin yung mga stats. Mas pansinin mo kung paano ka maging masaya. Yun eh. Tama si Sir Nick yung sinabi niyang wala nang magandang... paglaspag ka na, pagpagod ka na. Totoo yun. Totoo. Hindi mo na ma-enjoy eh. So, pag sa amin naman kayo ni Jay sasama, although siguro mauuna kami kasi pareho kami ng katuwiran eh. Pag-ahon, mahirap patigil-tigil, mas nakakapagod. So, siguro mauna kami kung makasabay mo kami sa ride. Mauna kami sa taas, pero mag-aantay kami sa'yo.
Oo. Ano mo lang, mag-pace ka ng Sarili mo. Gusto mo mag-picture dyan, hindi kami sa'yo magagalit. Na ano ba yan? Bagal-bagal na, papantay pa, picture pa ng picture. Dyan mo yan, di ba? Moment mo yan eh. Huwag lang din naman yung parang hindi mo na inisip yung mga kaibigan mo. Hindi na kayo nagkakakitaan. Siguro mga 2 to 3 minutes minsan o 5 minutes medyo mag-worry ka rin. Mag-alala ka rin. Wag lang yung pedal ka ng pedal. Isang oras nang hindi kayo naabutan, wala ka pa rin pakialam, di ba? Kung na-aksidente na yon, kung, di ba, hindi natin alam, nasiraan, na hindi na maayos yung bike niya. Tapos ikaw, merong available tools para magamit. Tapos nangunguna ka na, di ba? So, ganun. Ano lang, magandang samahan lang pag nagbibisikleta para enjoy lahat. Hindi yung ilang tao lang yung nag-i-enjoy. Kasi mas marelakas sila, di ba? Hindi ganun. Lalo na pag group ride, kailangan talagang nagkakaisa kayo. Yung iba, nasa sarili mo yun na kailangan mo pa rin sukatin yung sarili mo bago ka sumama ron sa na nakikita mong grupo. Oo, isa pa yun. Magbe-venture kayo into bikepacking, kailangan mentally and physically ready kayo. Though sa amin, madaling tingnan kasi kondisyon. Lagi namin ginagawa Pero kung yung parang naisip mo lang, ganyan ko nga yung ginagawa nila Master J. Kaya naman nilang gawin. Oo, parang madaling tingnan. Pero ano yan, kailangan mag-prepare ka. Physically at mentally. Lalo na mentally. Yun ang mahirap. Pag doon ka talaga... Doon masisiraan lahat. Doon masisiraan lahat. Kasi, ang paliwanag yan is... dinout mo na yung sarili mo, lalo na pagka sobrang haba ng ahon, sinabi mo na sa sarili mo, hindi ko kayang matapos yan, titigil na ako. So yun nga yung gagawin ng katawan mo, di ba? Pero pag sinabi mo na, kaya ko yan, 1 to 1 lang, or mag-adjust lang ako ng tamang gear na kayang i-sustain ng paa ko na bilugin yung pedal o yung padya. Yun sa proper breathing pa nga rin. Kahit paano pa kahaba. Isa pa yun, yung tamang paghinga, wag yung parang yung parang lagi ka naghahabol ng hininga. Though magkakaiba yung lung capacity natin or yung ability natin para makontrol yung paghinga natin. Mapapractice mo naman yan. Pag-aaralan mo yan. Once na mahirapan ka ng huminga, bibigay niyo yung paa mo Yes. Tsaka relax lang pag umahon, huwag yung kabado. Kasi minsan kinakabahan tayo Yun yung mas malakas. Mas na tumibok yung puso mo ng sobrang bilis, ganun na rin. Laspag na yun, papunta na sa laspag yun. Papunta na sa pagkalaspag yun. Parang yung mga nai-love, sobrang... Pero sa akin, sabi ko nga, mas gusto ko yung pagbibisikleta na nagpapatibok ng puso ko Kaysa sa nararamdaman sa... Sakto sa ulo yun. Dito sa pagbibisikleta ang sakit ng ulo mo lang dito minsan platang ka o masiraan ka, which is kaya mo nang solusyonan may kanya-kanya tayo ng katwiran pagdating sa mga ganyan bagay. Pero sa akin, sa estado ng buhay ko ngayon, sobrang happy na ako na ganito yung ginagawa ko. Semi-retired. Diyan mo nakita yung tunay na ligaya. Dito ko na nakita yung tunay na pagmamahal. Naramdaman no? Para maramdaman mo yung importance mo, hindi mo kailangan ng validation galing sa ibang tao na may nagmamahal sa'yo. Bakit hindi mo ba kayang mahalin yung sarili mo? Tapos hindi mo kayang gawin yun, ka magiging masaya, di ba? Kasi pag nawala na yung tao na yun, lulungkot ka na, mag-depress ka na. Kaya piliin natin maging masaya. Lagi. Always. Maging masaya tayo na tayo lang. Pag-aralan natin yun, hindi yung kailangan laging nakadikit yung jowa, o asawa, o pamilya. Hindi ko sinasabi maging irresponsible kayong nanay, maging irresponsible kayong tatay, maging irresponsible kayong anak, so on and so forth. Ano lang, ang sa akin lang is nabigyan nyo ng time yung sarili nyo, bigyan nyo ng space yung sarili nyo para mag-grow, mag-venture into different adventures kasi masaya yung may sinusubukan kang parang ibang bagay, di ba? Hindi yung puro trabaho, tulog, bayad ng bills, makikipag-away sa jowa, paikot di ba? Totoo. May hugot na, humugot na. Ganun lang. Batuy yun batuy. Ewan ko lang sa akin na mabatuyin ako. So okay na ako sa ganito.
Hindi ko naman sinasarado yung pintuan. Kung may dumating, may puso tayo eh. Okay lang. May hilig din mag-bike. Kaya akong sabayan. Meron pa kayang ganun. Nababa. Marami dyan. Makakuha tayo. Pero kung paghihigpitan ako sa mga trip ko ngayon, hindi ka pwede mag-bike. Kailangan lagi tayong magkasama. Kailangan lagi tayong magkayakap. Hindi na. Mas gusto kong yakapin yung bisikleta ko. Diba? Talaga doon mo masasabing bisikleta mo yung yayaka. Nandun ang tunay na ligaya eh. Hindi naman totally sa bisikleta. Yung ginagawa mo is kumbaga yung nararamdaman mo pagka nasa bisikleta ka o may mga pinupuntahan ka. Kakaibang sobrang exciting parate. Ako, pag nagbabike, parang may iba akong dimension. Punta ako sa mundo ng mga halimaw. Yung mga napapanood natin sa social media. Kahit mainit. Enjoy ka pa rin. Naihahalin tulad mo lang doon sa mga sinasabi nila. Parang sobrang clear ng mind. Pag nag-isip yung iba, nasisiraan na tayo ng bait doon sa ginagawa na. Ang init-init. Mga loko-loko. Di ba yung mga nakausap namin along the way pagka nagtanong, saan pa kayo galing yan? City? Ha? Nagbike lang kayo papuntang Davao? Nagbike lang kayo papuntang General Santos? Kulang na lang sabihin, mga loko-loko yata itong mga to Wala pa itong mga pamasahe. Pero yung iba na-amaze na. Hindi mo naman maiwasan yung mga judgmental na tao. Pero importante. Hindi mo alam yung kasiyahan. Laging kailangan ng opinion ng ibang tao para maging masaya. Gawin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Whether they like it or not. Importante yung sarili mo. Importante yung mental health mo. Importante yung physical health mo. Yun lang. Ayun guys, sobrang haba nung talk namin. Nangyari dito, behind the scene dun sa nangyari namin sa Mindanao. Ang napagkwentuhan pa lang ngayon is day 5 and day 6. Marami pang lalabas. Inuna namin yung